Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin itong panukalang batas, nakaka-file pa lamang po. No? Ito ay, sabi rito, dapat daw po death penalty sa pamamagitan daw po ng firing squad. I love it. Di ba? Tipid ho. Tipid po tayo. Sabi dyan, tingnan nyo. An act imposing tiro de muerte for public officials from the president to the lowest barangay official. Convicted by the Sandigan Bayan of graft and corruption, malversation of public funds, and plunder, and for other purposes. So basta ho magnanakaw sa pera ng taong bayan, dapat daw po pina-firing squad. Alam nyo, napakaganda niyan. Diba? Napakaganda niyan. Gaganda imahe ng bansa natin. Yan, sabi rito. Sabi niya rito, this act shall known as the Death Penalty for Corruption Act. I love it. I love the title. Okay, again, that's the House Bill number 11211 or 11 to 11. Ganda, no? 11 to 11. Yan, ang kanyang panukalang batas. Ang nagsulong po nito ay si Kaimir Adan Olasco. O inyong Olaso, ang kongresista pong ito, kung di ako nagkakamali, ito yung taga Mindanao na papunta ng mga recipient ng ayuda ng kapya tayo o basta ng ayuda. Ilang buwan na rin ito eh. Yan po yung sa kasagsagan ng issue ng atake kay Lagdameo. Yan. Okay? Ang dating si Lagdameo ang itinuturo nilang salarin, kaya yung mga tao, yung release ng ayuda, hindi daw po natuloy. Yun pala, sabi ng DSWD, may anunsyo naman kami na hindi matutuloy ngayon dahil po kailangan ng availability ng pondo. Makulit sila. Natuloy yung pagpunta ng tao. Yan yun. Pero maganda ho yung kanyang panukalang batas dito ni Olaso. Diba? Yan. Alam nyo, napakaganda naman po talaga dapat na matuloy ang ganitong klaseng batas eh. Nagkaroon na tayo ng ganito. Inalis pa natin. Hindi naman po, panahon ni Marcos, matanda. Firing squad. Imagine, isa pa lang ang pinabaril niya. Diba? Ano nangyari? Nako, hirap na hirap mag-exist dito sa atin. Ito ho mga drug lords. Ngayon, pagka ganyan, yung mga korap, dapat po sa isang sa Luneta, di ba? O sa Bilibid Prison, pina-firing squad yung mga yan. Dati ho kasi meron tayong death penalty rito eh. Ang problema lang po natin, nawala. Di ba? Ito nagkaroon tayo nitong Republic Act 7659. Yan, an act to impose death penalty on certain heinous crimes. Okay? Meron tayo niyan. Panahon ni Ramos, binalik yan. Tapos nagkaroon din tayo ng Republic Act 8177 na nagsasabi kung paano papatayin ang mga salarin ng heinous crimes, lethal injection na napakamahal. Pero bakit mo nga naman bibigyan pa ng humanly death? Samantalang yung ginawa nilang krimen, di ba? Napaka-terrible. But that's the way it is. Yan yung batas eh. Kaya lang ho, ito pong ating death penalty, inabolish naman po ni Gloria Arroyo. 1993 po, nang magkaroon tayo, the time of FBR, nung nauso-uso na yung mga massacre, at kumita ng malaki si Chris Aquino sa mga pelikula bilang nabansagan siyang massacre queen. Di ba? Kaya lang pagdating ng 2006, inabolish. Ano nangyari sa Pilipinas? Di lalong lumala. Ngayon, ang tanong ng ibang mga kababayan natin, yan ba ang sagot para mawala ang krimen? Ang sagot ko po dyan ay
isa sa mga sagot para maging deterrent ng krimen. Meron bang mga bansa na nagpapatunay na meron silang ganyang klaseng kaparusahan na napigilan ang krimen? Marami ho. Lahat ng mga bansa na merong ganitong klaseng batas, napakababa po ng heinous crimes nila. 'Di ba? Ang Pilipinas, isa ho sa mga mataas ang ranking pagdating po sa graft and corruption. Isa sa talamak na sakit ng mga politiko natin na mahirap ho masolusyonan. Bakit? Kaya eh. Ang hirap i-plunder. Bakit? To tragis, pag naparusahan, di aamin. Yung presidenteng bago, katropa, aamin. Anong gagawin ngayon ng korte? Hahatulan. Hinahatulan ka ng hukumang ito na makulong ng habang buhay. Dahil sa salang pagnanakaw sa kabangyaman ng ating bansa. Ang nakakahiya. At ikaw ay hindi ka na pwedeng tumakbo sa kahit na anong kahit na anong posisyon sa gobyerno or appointment, hindi ka na pwede dahil isa kang tampalasan. Diba? Ganun ang nangyayari. Pag upo ng bagong presidenteng barkada, eto na. Ito ay aking kapangyarihan. This is my prerogative to render ganyan ng dito yung pardon. Binibigyan ko yan ng presidential ng absolute pardon. Yan, gano'n ang mangyayari. Tropa yung mga mambabatas. Aaprubahan din ng mga mambabatas natin ng Kongreso. Kagaya kay Robin Padilla, kagaya kay Erap. Di ba? Na guilty, binigyan ng pardon. Absolute. Restored yung kanilang civil rights. Ano nangyari? Nakatakbo uli. Di ba? Kaya napakahirap mag-plunder sa Pilipinas. Ang maganda kapag ka nahatulan, i-review agad ng Korte Suprema, dapat meron tayong special review. 'Di ba? Merong special division ang Korte Suprema para sa pagre-review ng parusang ganyan. Sa mga heinous crimes, lalo na sa mga pagnanakaw sa kabangyaman ng bayan. Na dapat sa loob lamang 2 buwan, mahaba na ngayon, kung nandiyan ang mga ebidensya, review na lang yan eh. 'Di ba? Ibaba na yung verdict. Pagkababa ng verdict, bigyan na lamang ng 3 araw para makausap si St. Peter. 'Di ba? Tapos, papiliin ng pamilya, o pauuod nyo ba o ipakikremate nyo? Aabuhin, uod. Ganun lang. Pagkatapos niyan, okay, iparada na yan dyan. 'Di ba? Dalhin sa New Bilibid Prison. Kailangan iikot, ilabas ng kulungan. 'Di ba? Kailangan nandyan yung mga akusado sa PNP Custodial Center. Tapos ngayon, ipaparada mo yan. Tapos hatulan, dalhin mo doon sa firing squad. Tipid pa, magkano po ba isang bala ng Armalite? Di ba? Isang piraso lang naman 22 yung babaril ata o 8. Di ba? Hindi nila alam kung sino yung may live bullet. Di makakarinig na naman tayo ng abutin! Di ba? Tapos, fuego! Di ang saya. Di ba? Tignan nyo Saudi Arabia. Nagnakaw nga lang ng gamit eh. Para hindi ka na makaulit, makasiguro hindi ka na manguulit, tanggalin natin yung gamit mo pang nakaw. Putol kamay. Putol daliri. Di ba? Nang rape ka, sinira mo na yung pangarap niya. Yung kanyang kinabukasan. Ginawa mo ng kinabutasan. Madali lang yan. Sirain ka na rin namin sa lipunan. Tanggalin natin ang ulo mo. Ganun. 'Di ba? Ika nga po, an eye for an eye, a tooth for a tooth. 'Di ba? Para mag-isip yung mga gagawa ng kabulastugan. Siyempre, hindi naman po mawawala yung tinatawag nating yung mitigating circumstances, justifying circumstances, bakit niya ba ito nagawa? Baka siya kasi kaya nagawa niya to. Yung mga heinous crimes kasi siya naman po yung inabuso. 'Di ba may mga ganun, hindi naman mawawala porket ba merong capital punishment na parusang kamatayan 'di ba? Lalabag na sa karapatang pantao. Hindi paano naman yung karapatang pantao ng biktima? Hindi ba mas dapat bigyan ito ng ng pagpapahalaga?
Mas brutal pa nga nung panahon ng naman sa Biblia kung babasahin niyo, eh. Death by stoning. Meron pa nga hati-hatiin yung katawan, idi-display mo yung mga piyesa niya sa mga ganitong lugar para magsilbing panakot. 'Di ba matindi pa nga nun, 'di ba? Kaya ako pabor ako talaga rito. Panahon na ibalik ito ng ating gobyerno. Since hindi po ito suspension lamang pala ang ginawa ni Gloria Arroyo, kung hindi talagang isang Republic Act ang inilabas niya, pinirmahan niya yung panukalang batas, then isa hong batas din ang dapat na maipasa. Nakapagtataka lang din itong si Bato de la Rosa, tinigilan yan, hindi ni-refile. Bakit? Kung talagang may malasakit sa taong bayan, bakit hindi ni-refile? 'Di ba? At tayo, hingin natin sa ating Pangulo, Mr. President, make it as your legacy. 'Di ba? Nabigyan ng mabigat na parusa ang mga magnanakaw. Pinagbibintangan kanilang magnanakaw sa kabangyaman ng bansa natin. Hindi mo naman kanyo ginagawa. Bakit ayaw mong, 'di ba? Walang dahilan para hindi mo pirmahan ang parusa na 'yan, yung panukalang batas na 'yan. Nako, nakikiisa po ako rito sa author nito. Labas po ang relihiyon diyan. Bakit? Kung ang relihiyon nyo hindi nakatulong sa pagpapatino ng mga Pilipino, kung ang relihiyon nyo hindi mapapatunayan na yung death penalty pinagbawal ng Diyos, then shut up. 'Di ba? Do not create a new law that will go against the Bible or the Quran. Sigurado ako sa Quran, go na go sila diyan. 'Di ba? Naliban na lang kung merong mga bagong Diyos na sumulpot. Alright?